Sa ilalim ng kumikislap na mga chandelier at ng huni ng mamahaling baso, isang bilyonaryo ang walang muwang na sumusulong patungo sa isang kapalarang siya mismo ang hindi nakikita. Lingid sa kaalaman ni Kislap, ang kanyang perpektong nobya ay may dalang lihim na balot sa sutla at mga diamante. Ngunit isang serbidorang itinuring na hindi napapansin ng lipunan ang nakakita sa mga bitak sa likod ng kanilang mga ngiti. Isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Sinag at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit ng kanyang madilim na alaala. Handa ka bang silipin ang mga lihim na nagkukubli sa likod ng marangyang altar at sa loob ng isang tahimik na silid? Sino ang tunay na nasasaktan kapag ang pag-ibig ay nagiging isang larong pinamamahalaan ng interes at kapangyarihan? Nabasag ang katahimikan ng gabi sa tunog ng isang kristal na basong bumagsak sa sahig. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Hacienda Ginto, tila huminto ang mundo para kay Sinag. Ang bawat piraso ng nabasag na baso sa kanyang paanan ay tila mga bubog na tumatarak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na mapagalitan ng kanyang supervisor at hindi rin dahil sa hiya sa harap ng daan-daang mayayamang bisita, kundi dahil sa narinig niya. Isang tawa. Ang tawang iyon. Ilang segundo lang ang nakalipas, habang bitbit ni Sinag ang mabigat na tray ng champagne, narinig niya ang isang halakhak mula sa VIP table. Isang tawa na malamyos, pino. Pero sa pandinig ni Sinag ay parang tunog ng demonyo. Biglang nagdilim ang paningin ni Sinag. Ang kumikinang na chandelier at ang mga taong nakagaw na tuksido ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang maulan na gabi. 3 taon na ang nakararaan. Ang gabi kung kailan natagpuan niya ang kanyang kapatid na si Ulan, walang buhay, hawak ang isang liham ng pamamaalam. At sa background ng huling voice message na iniwan ni Ulan sa telepono, bago ito malagutan ng hininga, narinig niya ang tawang iyon. Ang tawa ng babaeng nang loko, nagnakaw, at pumatay sa pag-asa ng kanyang kapatid. Miss? Miss, naririnig mo ba ako? Bumalik sa kasalukuyan si Sinag nang marinig ang isang boses na may halong iritasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang champagne ay tumapon na sa mamahaling sapatos ng lalaking nakatayo sa harap niya. Si Datu Balatkayo, ang lalaking ipinakilala kanina sa stage bilang kapatid ng mapapangasawa ng bilyonaryo. Nakasuot ito ng kulay abong suit na halatang nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ni Sinag sa loob ng 5 taon. Tanga ka ba? O sadyang bulag lang? Asik ni Datu, ang boses nito ay mahina, pero madiin. Sapat lang para marinig nilang dalawa at ng babaeng katabi nito. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na to? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Yumuko agad si Sinag. Pasensya na po. Pasensya na po, sir. Ang puso ni Sinag ay kumakalabog na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Hindi dahil kay Datu, kundi dahil sa babaeng nasa tabi nito. Ang babaeng ikakasal ngayong gabi sa bilyonaryong si Kislap Makiling, si Diwata Silang. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sinag. Nakita niya si Diwata. Napakaganda nito sa suot na puting cocktail dress na pinalamutian ng mga diamante. Ang buhok nito ay nakaayos ng perpekto. Ang balat ay makinis na parang porselana. Mukha itong anghel na bumaba sa lupa. Ngumiti si Diwata. Isang nangiting puno ng awa, o yon ang akala ng iba. Kuya, hayaan mo na. Malambing na sabi ni Diwata, hinawakan ng braso ni Datu. Aksidente lang naman. Kawawa naman siya. Mukhang pagod na pagod na. Humarap si Diwata kay Sinag. Ang mga mata nito ay tumingin diretso sa mga mata ni Sinag. Sa likod ng maamong mukha, nakita ni Sinag ang lamig. Walang pagsisisi, walang takot. Tila ba isa lang insekto si Sinag na dapo sa kanyang paligid. Okay ka lang ba, Hija? Tanong ni Diwata. Sabay abot ng isang tissue kay Sinag. Mag-ingat ka sa susunod. Sayang naman kung mawawalan ka ng trabaho dahil lang sa kapabayaan. Kinuha ni Sinag ang tissue. Gusto niyang sumigaw.
Gusto niyang sabihin sa lahat na ang babaeng ito ay isang halimaw. Gusto niyang sabihin na ang tunay na pangalan nito ay hindi Diwata. Pero wala siyang boses. Sino ba naman siya? Isa lang siyang waitress. At si Diwata? Siya ang reyna ng gabing ito. Linisin mo yan ngayon din. Utos ni Datu sabay talikod. Lumuhod si Sinag sa sahig upang pulutin ang mga bubog. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili niya dahil wala siyang magawa. Galit sa mundo dahil napaka-unfair nito. Habang nakaluhod, napatingin siya sa likuran ni Diwata. Habang ito ay tumatalikod para batiin ang ibang bisita. Dahil sa init ng venue, bahagyang inangat ni Diwata ang kanyang mahabang buhok upang magpahangin ng leeg. Saglit lang iyon. Wala pang isang segundo. Pero sapat na yon para huminto ang pagtibok ng puso ni Sinag. Sa likod ng tenga ni Diwata, pababa sa batok, natatakpan ng makapal na makeup pero bahagyang nabura dahil sa pawis. Nakita ni Sinag ang isang maliit na marka. Isang tattoo. Isang itim na ahas na nakapulupot sa isang rosas. Nabitawan ni Sinag ang hawak niyang bubog. Dumugo ang kanyang palad, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Iyon ang tattoo na inilarawan ni Ulan sa kanyang diary. Ang tattoo ng babaeng kumuha ng lahat sa kanila. Hindi siya nagkakamali. Ang Diwata na nakatayo sa entablado. Ang babaeng papakasalan ng pinakamayamang lalaki sa syudad ay walang iba kundi ang Black Widow na pumatay sa kanyang kapatid. At sa gabing ito, sa gitna ng palakpakan at musika, alam ni Sinag na nagsisimula pa lang ang panibagong laro ng kamatayan. Mula sa balkonahe ng Hacienda Ginto, tanaw ni Kislap makiling ang kabuuan ng kanyang imperyo. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay parang mga alitaptap na sumasaludo sa kanya. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo ay dahan-dahang natutunaw. Kasing bilis ng paglaho ng mga pagdududa sa kanyang isipan. Ito na yon. Ito ang gabing matagal na niyang hinihintay. Sa loob ng maraming taon, siya ang The Bachelor King ng business world. Walang oras sa pag-ibig, puro trabaho, puro deal, puro pera. Pero nang dumating si Diwata silang sa buhay niya, nagbago ang lahat. Si Diwata ang kulang na piraso sa kanyang perpektong puzzle. Maganda, matalino, galing sa isang respetadong pamilya sa probinsya at higit sa lahat, hindi habol ang pera niya. Napangiti si Kislap sa sarili. Tignan mo nga naman Kislap, nakuha mo na ang lahat. Masyadong malalim ang iniisip mo iho, baka malunod ka. Napalingon si Kislap, si Yaya Hinahon, ang matandang babae na nagpalaki sa kanya mula nang maulila siya sa ina. Ang buhok nito ay puting-puti na at ang mga kulubot sa mukha ay mapa ng ilang dekadang pagsisilbi sa pamilya Makiling. Yaya, bati ni Kislap, sabay halik sa noo ng matanda. Masaya lang ako. Tingnan mo ang paligid. Perpekto ang gabing ito. Hindi ngumiti si Yaya Hinahon. Sa halip, humigpit ang hawak nito sa baston. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Ang perpekto Kislap ay madalas na ilusyon lang. Mahinang sabi ng matanda. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? May mali sa babaeng yan. May kakaiba sa mga mata niya kapag hindi ka nakatingin. Napabuntong hininga si Kislap. Ilang linggo na silang nagtatalo tungkol dito. Yaya, please, wag ngayon. Alam kong protective ka lang sa akin, pero mali ang hinala mo kay Diwata. Nakita mo naman kung paano niya alagaan ang mga empleyado, kung paano siya mag-donate sa charity. She's an angel. Ang demonyo man ay dating anghel. Kislap. Matigas na sagot ni Yaya. Ang bilis ng mga pangyayari. Wala tayong masyadong alam sa pamilya niya maliban sa kapatid niyang si Datu na laging nakadikit sa kanya. Iho, nakikiusap ako. Huwag mong ibigay ang lahat ng tiwala mo. Bago pa man makasagot si Kislap, narinig niya ang pag-click ng takong ng sapatos papalapit sa kanila. Honey?
Ang boses ni Diwata ay parang musika. Lumapit ito at yumakap sa braso ni Kislap bago bumaling kay Yaya hinahon ng may matamis na ngiti. Yaya, kumain na po ba kayo? Ipinagtabi ko po kayo ng paborito ninyong kare-kare. Tinitigan lang ni Yaya si Diwata nang matalim bago tumalikod nang walang imik at naglakad palayo. Pasensya ka na kay Yaya, bulong ni Kislap, hinahaplos ang likod ni Diwata. Matanda na kasi, masyadong mapaghinala. Naiintindihan ko naman, honey, malamig na sagot ni Diwata. Isinandal ang ulo sa balikat ni Kislap. Mahal na mahal ka niya, kaya siya nagkakaganyan. Hayaan mo, balang araw matatanggap din niya ako ng buong buo. Hinarap ni Kislap si Diwata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha itong panaginip. Paano nagawang pag-isipan ng masama ni Yaya ang babaeng ito? Nga pala, sabi ni Kislap. Ano yung gulo kanina? Sa may VIP table. May nabasag yata? Tumawa ng mahina si Diwata. Wala yon. Isang waitress lang na medyo lampa. Natapunan niya si Kuya Datu, pero kinausap ko na okay na ang lahat. Alam mo naman ako, ayoko ng gulo. Masyado kang mabait, iling ni Kislap. Kung ako yon, pinaalis ko na agad ang babaeng yon. I want perfection in our wedding, Diwata. Walang puwang para sa mga tatanga-tanga. Ngumiti si Diwata, pero may kakaibang kinang sa mga mata nito. Don't worry, my love. Everything goes according to plan. Biglang tumunog ang cellphone ni Kislap sa kanyang bulsa. Isang notification alert. Sunod-sunod. Ting, ting, ting. Kumunot ang noo ni Kislap. Sandali lang, honey. Baka sa opisina. Kinuha niya ang telepono. Binuksan ang email. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Isang alert mula sa bangko. May malaking halaga ng pera. 50 milyong piso. Ang kalilipat lang mula sa account ng kanyang kumpanya papunta sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ang authorization code ay galing sa kanyang private key na tanging siya at ang mapapangasawa niya lang ang may alam. Bumilis ang tibok ng puso ni Kislap. Tumingin siya kay Diwata. Diwata! Seryosong tawag niya. May alam ka ba dito? May 50 milyong nawala sa construction fund. Transfer to Angel's Haven Foundation? Hindi kumurap si Diwata. Sa halip, dahan-dahan nagnamuo ang luhay sa mga mata nito. Tinakpan nito ang bibig na parang gulat na gulat. Oh my God, honey. Sorry. Sorry kung hindi ko agad nasabi. Hinawakan ni Diwata ang kamay ni Kislap, nanginginig. Tumawag kasi kanina si Sister Teresa, yung ampunan sa probinsya. Nasunog daw ang dormitoryo ng mga bata. Wala silang matulugan ngayong gabi. Naawa ako, Kislap. Alam kong pera mo yon. Pero naisip ko, ano ba naman ang kaunting tulong kumpara sa buhay ng mga bata? Tumulo ang luha sa pisngi ni Diwata. Galit ka ba? Ibabalik ko na lang kung gusto mo. Ibebenta ko ang mga alahas ko. Napatigil si Kislap. Nakonsensya siya bigla. Ang babaeng ito nagmamalasakit sa mga ulila. Tapos pinagdudahan niya dahil lang sa pera. 50 milyon ay barya lang sa kanya, pero buhay ang kapalit para sa iba. Napabuntong hininga si Kislap at niyakap si Diwata ng mahigpit. Shh! Tahan na! Hindi ako galit. Nagulat lang ako. You have a good heart, Diwata. Kaya nga kita pakakasalan. Salamat, honey. Bulong ni Diwata sa dibdib ni Kislap. Habang yakap siya ni Kislap, hindi nakita ng bilyonaryo ang pagbabago sa mukha ng kanyang kasintahan. Dahil sa likod ni Kislap, ang umiiyak na mukha ni Diwata ay biglang naging blangko at dahan-dahan sumilay ang isang malamig at matagumpay na ngiti. Pinaalis na si Sinag. Matapos ang insidente, mabilis siyang tinawag ng kanyang supervisor. Sa isang sulok na malayo sa mga bisita, binigyan siya ng sahod para sa gabing iyon at sinabihang umuwi na. Walang tanong, walang paliwanag. Sa mundo ng mayayaman, ang isang pagkakamali ay sapat na para burahin ka. Nakatayo ngayon si Sinag
sa labas ng malaking gate ng Hacienda Ginto. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang pisngi, pero hindi nito napapawi ang init ng galit at takot sa kanyang dibdib. Mula sa kinatatayuan niya, dinig pa rin niya ang mahinang tugtog ng musika at ang masayang tawanan mula sa loob. Isang ibang mundo. Isang mundo kung saan ang isang demonyo ay nagpapanggap na anghel. Tumingin siya sa kanyang palad. May maliit na hiwa mula sa bubog kanina at bahagya pa rin itong dumudugo. Pero hindi ang hapdi ng sugat ang iniinda niya. Ang sakit ay nasa loob. Ulan, kapatid ko. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kapatid niya, nakangiti, punong-puno ng pangarap. Isang binatang arkitekto na umibig sa maling babae, isang babaeng may tattoo na ahas, isang babaeng kumuha ng lahat ng ipon nito at pagkatapos ay iniwan itong baon sa utang at kahihiyan. Hindi ko hahayaang maulit to. Hindi siya pwedeng umuwi. Hindi siya pwedeng manahimik na lang. Paano kung ang susunod na biktima ay hindi lang mawawalan ng pera? Paano kung buhay na mismo ni Kislap Makiling ang kapalit? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nagpatigil sa panginginig ng kanyang mga tuhod at nagbigay ng tapang sa kanyang puso. Kailangan niyang makausap si Kislap Makiling kahit ito na ang huling bagay na gagawin niya. Alam niyang imposible siyang makapasok ulit sa main entrance. Kaya't naglakad siya paikot sa gilid ng mataas na pader ng hasyenda. Bilang isang staff, alam niya ang mga daanang hindi alam ng iba. May isang maliit na service gate sa likod, malapit sa kusina, na madalas ay walang bantay. Dahan-dahan, halos gumapang sa dilim, nagtago siya sa likod ng mga halaman at malalaking paso. Bawat kaluskos ng dahon ay parang dagundong sa kanyang pandinig. Sa wakas, narating niya ang VIP parking area. Isang hiwalay na lugar para sa pinakamahahalagang bisita. At nandoon nga, ang itim na luxury car ni Kislap Makiling. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, parang isang mabangis na hayop na nag-aabang. Nag-antay si Sinag sa likod ng isang malaking haligi. Ilang minuto na, parang habang buhay, hanggang sa natanaw niya ang isang pamilyar na anino na papalapit. Si Kislap Makiling, mag-isang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, abala sa kanyang cellphone. Ito na ang pagkakataon niya. Mr. Makiling! Huminto si Kislap at lumingon, kumunot ang noo. Nakilala siya nito, ang serbidorang Lampa. Ikaw na naman? Malamig na tanong ni Kislap. Ang boses ay puno ng pagkainis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinaalis ka na? Lumabas si Sinag mula sa kanyang pinagtataguan. Sandali lang po, sir. Pakiusap. Kailangan niyo pong makinig sa akin. Nasa panganib po ang buhay ninyo. Tumawa si Kislap, isang tawang mapang insulto. Panganib? At sino ka para sabihin sa akin yan? Isa ka bang manghuhula? Ang babaeng pakakasalan ninyo. Si Diwata. Nanginginig ang boses ni Sinag. Isa siyang manloloko. Isa siyang kriminal. Nawala ang nangiti sa mukha ni Kislap. Napalitan ito ng matigas at nakakatakot na ekspresyon. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Totoo po ang sinasabi ko. Giit ni Sinag. Lumalakas na ang loob. May kapatid ako. Namatay siya dahil sa babaeng yan. Niloko niya. Ninakawan. Hanggang sa wala nang natira sa kanya. May tattoo siya sa batok. Isang ahas. Tinitigan siya ni Kislap mula ulo hanggang paa. Na para bang isa siyang basura. Ang tingin nito ay mas masakit pa sa sampal. Magkano? Tanong ni Kislap. Ang boses ay kalmado pero puno ng lason. Magkano ang kailangan mo para tumahimik at mawala sa paningin ko? Sige, sabihin mo. 50,000? 100,000? Gusto mong maging milyonarya ngayong gabi? Umiling si Sinag. Tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi po pera ang habol ko. Gusto ko lang po kayong iligtas.
Pero hindi na nakikinig si Kislap. Dinukot nito ang kanyang wallet. Kumuha ng ilang piraso ng 1,000 piso. At sa harap mismo ni Sinag, walang pakundangang inihagis ni Kislap ang pera sa lupa. Kumalat ang mga ito sa paanan ni Sinag na parang mga tuyong dahon. "Iyan lang ba ang halaga ng kwento mo?" sabi ni Kislap. Ang bawat salita ay parang patalim. "Kunin mo yan at umalis ka na. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho." Tumalikod na si Kislap para sumakay sa kotse. Pero huminto ito at muling nagsalita ng hindi lumilingon. "At isa pa," dagdag niya, ang boses ay puno ng galit at pagkasuklam. "Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Diwata. Hindi ka karapat-dapat." Sumakay si Kislap sa kanyang sasakyan. Umugong ang makina at sa isang iglap, pinaharurot niya ito paalis. Iniwan si Sinag na nakatayo mag-isa sa dilim, napapaligiran ng perang simbolo ng kanyang kahihiyan at kabiguan. Mabilis ang pagpapatakbo ni Kislap sa kanyang sasakyan. Pilit na iniiwan sa likuran ang imahe ng serbidorang umiiyak sa gitna ng kalsada. Galit siya. Galit siya dahil pakiramdam niya ay nilalapastangan ng babaeng yon ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Pero habang humahaba ang kalsada, unti-unting humuhupa ang kanyang galit at napapalitan ng isang kakaibang bigat sa dibdib. Ang mga mata ng babaeng iyon? Sinag. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong nangingikil. Nakakita na si Kislap ng maraming manloloko sa mundo ng negosyo. Kabisado niya ang bawat galaw, bawat kislap ng mata, at bawat kasinungalingan. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Sinag ay puro pasakit. Parang isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa huling pagkakataon. May tattoo siya sa batok, isang ahas. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang yon sa kanyang isipan. At kasabay nito, naaalala niya ang 50 milyong piso na biglang nawala sa kanyang account kanina. Ang paliwanag ni Diwata ay sapat na sana para sa kanya. Pero bakit ngayon? Parang may kung anong tinik na nakatira sa kanyang utak. Bakit kailangang ilihim ni Diwata ang tungkol sa donasyon kung wala naman itong masamang intensyon? Pagdating niya sa kanyang opisina sa Hacienda Ginto, bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang paligid ay tahimik, pero ang isip niya ay parang isang digmaan. Napansin niya ang isang brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong pangalan, walang sulat sa labas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang lumabas ay isang luma at medyo kupas na litrato. Isang batang lalaki na nakangiti. May hawak na diploma. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe. "Ulan Malaya, ang kapatid kong pinatay ng taong mahal mo. Hindi ito tungkol sa pera, Mr. Makiling. Ito ay tungkol sa katarungan." Kasunod nito ay isang piraso ng papel na may guhit ng isang tattoo, isang ahas na nakapulupot sa isang rosas. Eksaktong-eksakto sa sinabi ni Sinag kanina. Hindi mapakali si Kislap. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Kailangan niyang makita si Diwata. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na nagkakamali ang serbidorang iyon. Kailangan niyang mapatunayan na ang kanyang magiging asawa ay ang anghel na nakilala niya. Narating niya ang master bedroom kung saan nagpapahinga si Diwata. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Nakita niya si Diwata na nakaupo sa harap ng salamin. Tinatanggal ang kanyang mga alahas. Napakaganda nito, kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto. "Honey, bakit hindi ka pa natutulog?" Malambing na tanong ni Diwata nang mapansin siya sa salamin. "Hindi lang ako makatulog," sagot ni Kislap. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Lumapit siya sa likuran ni Diwata. "Napagod ka ba sa party natin?" "Medyo," buntong hininga ni Diwata, sabay hilot sa kanyang leeg. "Ang bigat kasi ng buhok ko, parang gusto ko nang ipuputol." Dito na nakakita ng pagkakataon si Kislap. "Hayaan mo, tutulungan kita." Dahan-dahang hinawakan ni Kislap
ang makapal na buhok ni Diwata. Nararamdaman niya ang panginginig ng sarili niyang mga daliri. Hinawi niya ang buhok nito sa isang tabi. Inilalantad ang maputing batok ng kanyang mapapangasawa. Noong una, wala siyang nakita, kundi ang makinis at maputing balat nito. Huminga ng malalim si Kislap. Wala naman eh. Nagkamali lang talaga ang babaeng yon. Pero habang tinitignan niya ang bahagi sa likod ng kaliwang tenga ni Diwata, may napansin siyang kakaiba. May bahagi ng balat na tila mas makapal ang pagkaka-apply ng concealer. Parang may itinatagong hindi pantay na kulay. Kumuha si Kislap ng isang basang towel na malapit sa kanila. May dumi ka yata dito sa likod, honey. Hayaan mong punasan ko. Ha? Wag na, Kislap. Ako na lang. Bago pa man makapigil si Diwata, mabilis na idinampi ni Kislap ang basang towel sa batok nito at sa isang madiing hagod nabura ang makapal na layer ng makeup. Nanlamig ang buong katawan ni Kislap. Tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa likod ng tenga ni Diwata, uent-unting lumitaw ang isang itim na marka. Isang ukit sa balat na hindi pwedeng ipagkaila. Isang itim na ahas na nakapulupot sa isang pulang rosas. Dahan-dahang lumingon si Diwata. Ang maamong mukha nito ay dahan-dahang nagbago. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng pag-ibig, ay naging kasing lamig ng yelo. Isang nangiting hindi kailanman nakita ni Kislap, ang unti-unting sumilay sa mga labi ng babaeng akala niya ay kilala na niya. Masyado ka kasing mausisa, Kislap, bulong ni Diwata. Sana ay nanatili ka na lang, nabulak. Nanginginig ang mga kamay ni Kislap habang nakatitig sa itim na ahas sa batok ni Diwata. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tunog ng martilyo, mabigat, masakit at puno ng pagsisisi. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng hinalikan niya at pinangakuan ng habambuhay ay isang estranghero, isang panganib. Kislap, let me explain. Biglang nagbago ang tono ni Diwata. Bumalik ang pagkapaos at ang tila na naiiyak na boses. Ang tattoo na yan. It's a mistake from my pa. Bata pa ako noon. Sumama ako sa maling barkada. Tigil, sigaw ni Kislap. Ang boses niya ay gumaralgal sa galit. Huwag mo na akong lokohin, Diwata. O kung ano man ang tunay mong pangalan. Narinig ko na ang lahat. Nakita ko na ang ebidensya. Hindi na sumagot si Diwata. Tumayo ito ng tuwid, pinagpag ang kanyang damit at tinitigan si Kislap ng walang kurap. Wala na ang luha, wala na ang takot. Anong plano mo ngayon, Kislap? Tatawag ka ng pulis? Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Ang lahat ng papeles ng donasyon, ikaw ang pumirma. Ang lahat ng transaksyon, dumaan sa account mo. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin. Hindi nakasagot si Kislap. Alam niyang tama ang babae. Masyadong malinis ang pagkakasetup sa kanya. Kailangan niya ng tulong. At iisang tao lang ang nasa isip niya. Madaling araw na nang marating ni Kislap ang isang maliit at siksikang barangay sa dulo ng lungsod. Malayo ito sa kintab ng Hacienda Ginto. Dito, ang amoy ng kanal at usok ay nanunuot sa ilong. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakita niya ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpitaping kahoy at yero. Kumatok siya. Pagbukas ng pinto, bumadya ang gulat sa mukha ni Sinag. Ang mga mata nito ay mapula pa rin mula sa pag-iyak kanina. Mr. Makiling, anong ginagawa niyo dito? Hindi nakapagsalita agad si Kislap. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na lamesa, sa munting altar, kung saan nandoon ang litrato ni Ulan, at sa kahirapang pilit na nilalabanan ng babaeng ito araw-araw. Dahan-dahang lumuhod si Kislap sa harap ni Sinag. Patawarin mo ako, bulong ni Kislap. Patawarin mo ako, Sinag. Tama ka. Nakita ko na ang tattoo. Nabigla si Sinag. Hindi niya akalaing ang mataas na bilyonaryo ay luluhod sa marumi niyang sahig. Sir,
Tumayo po kayo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako tinutulungan, sabi ni Kislap, tumitingala sa kanya ng may pagsusumamo. Gusto ko silang pabagsakin. Gusto kong makuha ang hustisya para sa kapatid mo. Pero kailangan ko ng saksi. Kailangan ko ang tulong mo. Pinunasan ni Sinag ang kanyang luha at tumango. Gagawin ko ang lahat, sir, para kay Ulan. Bumalik sila sa Hacienda Ginto bago sumikat ang araw. Ayon sa plano ni Sinag, bukas ang kasal at siguradong mag-uusap si Diwata at ang kasabwat ni Nitong si Datu bago ang seremonya. Ang paboritong lugar nila para magplano? Ang loob ng sasakyan. Doon nila nararamdamang ligtas sila at walang makakarinig. Sigurado ba kayo dito, sir? Tanong ni Sinag habang binubuksan ang compartment o cup ng itim na limousine na gagamitin sa kasal. Maliit lang ang espasyo dito. Baka hindi kayo makahinga. Kaya ko to. Seryosong sagot ni Kislap. Hawak niya ang kanyang cellphone na nakaset sa high-quality voice recording. Dito ko sila mahuhuli. Dito ko maririnig ang pag-amin nila. Mag-iingat po kayo. Bulong ni Sinag. Hahantayin ko ang signal niyo sa loob ng simbahan. Kasama ko si Yaya Hinahon. Siya ang magpapasok sa akin. Tumango si Kislap. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humiga sa loob ng madilim at masikip na compartment ng sasakyan. Sinag! Tawag ni Kislap bago isara ang pinto. Po? Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Isinara ni Sinag ang compartment. Click. Kadiliman. Iyon lang ang nakikita ni Kislap. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ilang oras siyang nag-antay sa loob ng mainit at masikip na espasyo. Hanggang sa naramdaman niyang gumalaw ang sasakyan, bumukas ang mga pinto sa itaas. Narinig niya ang tawanan. Excited na ako, Datu. Boses iyon ni Diwata. Pagkatapos ng I do, konting acting lang sa reception at lalamunin na ng lupa ang bilyonaryong yan. Siguraduhin mong walang palya ang lason, Diwata. Sagot ni Datu. Ayokong magtagal sa punerarya. Sa loob ng compartment, nanlamig ang buong pagkatao ni Kislap. Ang kamay niya ay humigpit sa cellphone. Nagsisimula na ang kumpisal na magpapabago sa lahat. Ang bawat minuto sa loob ng compartment ay parang isang taon para kay Kislap. Ang hangin ay manipis, amoy katad at langis, at ang init ay unt-unting gumagapang sa kanyang balat. Basang-basa na ng pawis ang kanyang mamahaling barong, pero hindi niya ito alintana. Ang tanging mahalaga ay ang cellphone na nakatutok sa maliit na siwang ng ventilation vent ng sasakyan. Biglang narinig ni Kislap ang malakas na pagsara ng mga pinto. Umuga ang limousine. Sa wakas, buntong hininga ni Diwata. Wala na ang malambing at mahinhin na boses. Ang naririnig ni Kislap ngayon ay isang boses na puno ng pagkabagot at puot. Akala ko hindi na matatapos ang pagpapanggap na yon. Nakakangalay magsuot ng ganitong kabigat na gown para sa isang lalaking kasing boring ni Kislap. Tiis lang, Diwata, sagot ni Datu, at narinig ni Kislap ang tunog ng pagsindi ng lighter. Ilang oras na lang, asawa ka na ng isang patay na bilyonaryo. Isipin mo na lang ang mga isla na mabibili natin sa perang makukuha mo. Nanigas ang buong katawan ni Kislap. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Sigurado ka ba sa lason, Datu? Tanong ni Diwata. Ayokong magmukhang kahina-hinala. Dapat magmukha itong heart attack sa gitna ng reception. Gusto kong makita ang mukha ng mga bisita habang humihandusay ang Prince Charming nila sa sahig. Don't worry, tawa ni Datu. Gaya lang yan ang ginawa natin sa arkitektong yon sa probinsya. Si Ulan, di ba? Isang patak lang sa baso at kusa silang bibigay. Ang kaibahanan lang, si Kislap ay mas malaking isda. 50 million? Barya lang yan sa makukuha natin kapag nailipat na ang lahat ng ari-arian niya sa pangalan mo. Sa loob ng madilim na cup, naramdaman ni Kislap ang isang matinding hapdi
sa kanyang puso, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang binuo nila ang kanilang pag-ibig sa ibabaw ng mga bangkay ng mga inosenteng tao. Naalala niya ang mukha ni Sinag, ang desperasyon nito, ang luha nito. Ngayon, naiintindihan na niya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga halimaw na ito. Masyadong naging kampante si Kislap, patuloy ni Diwata, at narinig ni Kislap ang tunog ng kanyang pag-aayos ng makeup. Akala niya talaga, mahal ko siya. Hindi niya alam, bawat halik ko sa kanya ay nagpapasuka sa akin. At yung serbidorang yun, yung Sinag, buti na lang at tinanggal niya. Masyadong matalas ang pang-amoy ng babaeng yon, parang aso. Hayaan mo na ang basurang yon, sagot ni Datu. Nakaredy na ang mga papeles. Pagkatapos ng seremonya, pipirmahan niya ang marriage contract na may kasamang waiver para sa power of attorney. Doon na magtatapos ang swerte ni Kislap Makiling. Tumigil ang sasakyan. Naramdaman ni Kislap ang paghinto ng makina. Ang ingay ng mga kampana ng simbahan ay abot pakinig na sa loob. Handa na ba ang acting mo, Mrs. Makiling? Pangungutya ni Datu. Of course, sagot ni Diwata at narinig ni Kislap ang muling pagbabalik ng kanyang malaanghel na boses. Ito na ang huling martsa ko bilang byuda. Pagbaba ko sa sasakyang ito, ako na ang pinakamayamang babae sa bansa. At si Kislap, siya na ang pinakamayamang bangkay sa sementeryo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at narinig ni Kislap ang paglabas ng dalawa. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng compartment maliban sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakarecord ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat plano ng pagpatay, at ang pag-amin sa pagkamatay ni Ulan. Hawak na ni Kislap ang armas para tapusin ang lahat. Pero habang nakahiga siya sa dilim, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Magagawa ba niyang lumabas sa compartment na ito ng buhay bago pa maibigay ni Diwata ang huling lason? Ang bawat hakbang ni Sinag sa loob ng katedral ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Suot ang isang itim na uniforme ng catering staff na ibinigay sa kanya ni Yaya Hinahon. Pilit niyang itinago ang kanyang muka sa ilalim ng isang face mask at isang sombrero. Nakatayo siya sa madilim na sulok sa likod ng malalaking haligi ng simbahan. Ang bango ng libu-libong puting rosas ay nanunuot sa kanyang ilong. Pero para kay Sinag, ang amoy nito ay hindi para sa kasal, kundi para sa isang libing. Ang marangyang katedral ay punong-puno ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa, mga politiko, mga negosyante, at mga sikat na personalidad. Lahat sila ay narito upang masaksihan ang kasal ng taon. Nasaan na siya? Bulong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang itim na sasakyan sa labas sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Huwag kang malikot, Sinag. Mahinang saway ni Yaya Hinahon na nakatayo sa tabi niya. Kunwari ay inaayos ang mga bulaklak. Ang kamay ng matanda ay nanginginig din, pero ang kanyang mga mata ay matapang. Nakalabas na si Kislap sa sasakyan bago pa ito pumasok sa main gate. Pumasok siya sa sacristy para mag-ayos. Huwag kang mag-alala, ligtas ang alaga ko. Huminga ng malalim si Sinag. Yaya, paano kung hindi gumana ang plano? Paano kung saktan nila si Mr. Makiling bago pa siya makapagsalita? Hindi natin hahayaang mangyari yon, sagot ni Yaya. Handa na ang tech crew sa itaas. Ang audio file na nakuha ni Kislap ay naka-upload na sa system. Hinihintay na lang nila ang signal. Biglang tumunog ang organista. Isang malakas at solemneng himig ang pumuno sa buong katedral. Ang wedding march. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Diwata Silang. Napakaganda niya. Ang kanyang mahabang puting gown ay kumikinang. Ang belo niya ay parang ulap na humahalik sa sahig. Sa tingin ng lahat, siya ang perpektong bride. Pero para kay Sinag, nakikita niya ang uod
sa loob ng napakagandang prutas. Nakikita niya ang dugong nakabahid sa mga kamay na may hawak na buke ng bulaklak. Dahan-dahang naglakad si Diwata sa aisle. Bawat ngiti niya sa mga bisita ay parang isang sampal kay Sinag. Paano niya nagagawang ngumiti ng ganyan pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kay Ulan? Sa dulo ng aisle, naghihintay si Kislap. Nakahinga ng maluwag si Sinag nang makita ang bilyonaryo. Nakasuot ito ng isang puting barong, tuwid ang tayo, at blangko ang mukha. Pero alam ni Sinag na sa likod ng katahimikang iyon ay isang bagyong handang sumabog. Nang makarating si Diwata, sa harap ni Kislap, kinuha ng lalaki ang kamay ng babae. Nakita ni Sinag ang bahagyang pag-atras ng balikat ni Kislap, isang senyales ng pagkasuklam na siya lang ang nakakaintindi. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Ang bawat salita tungkol sa katapatan, pag-ibig at habambuhay ay parang isang malupit na biro para sa kanilang tatlo na nakakaalam ng katotohanan. Mga kapatid, panimula ng pari, narito tayo ngayon upang pag-isahin ang puso ni Kislap at Diwata. Lumipas ang mga minuto na parang oras para kay Sinag. Ang kanyang mga kamay ay pawis na puwis. Nakita niya si Datu na nakatayo sa gilid bilang best man. May mapagmalaking ngiti sa labi. Tila ba tinitiyak na walang sisira sa kanilang plano. Hanggang sa dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Kung mayroon mang sino man sa inyo na naririto na may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, sabi ng pari. Ayon sa tradisyon, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Nanahimik ang buong simbahan, walang sino mang kumibo. Ang mga bisita ay nag-aantay lang na matapos ang bahaging iyon para sa susunod na yugto. Si Diwata ay bahagyang tumingin kay Kislap nang may matamis na nangiti, kampanteng-kampante. Pero bago pa makapagpatuloy ang pari, dahan-dahang binitawan ni Kislap ang kamay ni Diwata. Humakbang siya pabalik. Kinuha ni Kislap ang mikropono mula sa stand sa harap ng pari. Ang tunog ng feedback ng mic ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Nakakabingi, nakakagulat. Humarap si Kislap sa mga tao, pero ang kanyang mga mata ay nakapako kay Diwata, na ngayon ay nagsisimula nang mabakas ang pagkalito at kaba sa mukha. Mayroon akong dahilan. Ang boses ni Kislap ay malakas, malamig at matapang. At hindi lang ito isang dahilan. Ito ay isang hatol. Nabaling ang lahat ng atensyon kay Kislap. Ang mga bulong-bulungan ay parang mabilis na apoy na kumalat sa bawat sulok ng katedral. Ang mga cameraman ng mga news outlet na naroon para i-cover ang kasalang taon ay mabilis na itinutok ang kanilang mga lens sa altar. Honey! Pilit nang ngumiti si Diwata kahit na ang kanyang labi ay nagsisimula ng manginig. Hinawakan niya ang braso ni Kislap. Anong biro ito? Pagod ka lang siguro. Ituloy na natin ang seremonya. Nakakaya sa mga bisita. Huwag mo na akong tawaging honey, Diwata, sabi ni Kislap. Sabay tapik sa kamay ng babae para alisin ito sa kanyang braso. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. O baka mas gusto mong tawagin kitang Black Widow? Napaatras si Diwata. Ang kanyang mukha na kanina ay kasing puti ng kanyang gown ay biglang naging abo ang kulay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam. Lumingon si Kislap sa gawin ng tech booth, sa itaas at tumango. Pwes, hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Biglang naputol ang solemneng musika ng simbahan. Napalitan ito ng isang static na tunog at pagkatapos ay isang boses na pamilyar sa lahat ng naroon. Ang boses ni Diwata. Isang halik ko sa kanya ay nagpapasuka sa akin. At yung serbidorang yon, yung Sinag, masyadong matalas ang pang-amoy ng babaeng yon, parang aso. Ang buong katedral ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Ang mga bisita ay tila hindi makahinga.
Ang boses sa recording ay nagpatuloy, mas malinaw, mas malupit. Si Kislap, siya na ang pinakamayamang bangkay sa sementeryo. Isang patak lang sa baso at kusa silang bibigay. Gaya lang yan ng ginawa natin kay Ulan. Hindi! Patayin niyo yan! Kasinungalingan yan! Sigaw ni Diwata. Wala na ang mahinhin na boses. Nagwala siya sa harap ng altar. Pilit na inaabot ang mga kable ng sound system na wala naman doon. Humarap si Kislap sa mga bisita. Ang babaeng nakatayo sa harap ninyo ay hindi ang anghel na akala ninyo. Siya ay isang mamamatay tao. Isang magnanakaw na ang bawat hiyas na suot niya ngayon ay binayaran ng dugo ng mga inosenteng gaya ni Ulan Malaya. Sa gilid ng altar, nakita ni Sinag na bumunot ng isang balisong si Datu mula sa loob ng kanyang tuxedo. Ang mga mata ni Datu ay nanlilisik, nakatitig kay Kislap na tila isang hayop na nansukol. Tatapusin kita! Makiling! Sigaw ni Datu, sabay sugod kay Kislap. Sir, mag-ingat po kayo! Hiyaw ni Sinag habang tumatakbo papalapit mula sa dilim. Dahil sa bigat ng kanyang gown, hindi agad nakakilos si Diwata para tumakas. Sinubukan niyang itulak ang pari para makadaan. Pero ang mahaba niyang belo ay naapakan ng isa sa mga abay, dahilan para mapasubsob siya sa sahig. Ang kanyang tiara ay tumalsik at ang kanyang buhok ay nagulo. Ang imahe ng perpektong bride ay tuluyan ng gumuho. Si Datu ay mabilis na nakalapit kay Kislap. Itinaas nito ang patalim, handang itarak sa dibdib ng bilyonaryo. Pero bago pa man tumama ang dulo ng kutsilyo, isang matigas na tray ang humampas sa braso ni Datu. Tanging si Sinag, gamit ang lahat ng kanyang lakas, inihampas niya ang dala niyang metal tray sa kamay ni Datu. Nabitawan ng lalaki ang kutsilyo. Hustisya para kay Ulan. Sigaw ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng puot at determinasyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng pinto ng katedral. Ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas ay mabilis na nag-unahan papasok, bit-bit ang kanilang mga armas. Huwag kakilos, polis! Napalibutan sina Diwata at Datu. Si Diwata, na nakadapa pa rin sa sahig, ay humagulgol na ng yak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay nagtapos sa malamig na semento ng simbahan. Dahan-dahang lumapit si Kislap kay Sinag. Tiningnan niya ang kamay ng babae na nanginginig pa rin habang hawak ang tray. Inabot ni Kislap ang kamay ni Sinag at dahan-dahang pinatayo ito. Tapos na, Sinag, bulong ni Kislap. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tapos na ang pagtatago nila. Tumingin si Sinag sa langit, sa marangyang kisame ng katedral, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang malaya na siya. Malaya na sila ni Ulan. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang nakakasilaw na flash ng mga kamera ng media ang bumalot sa labas ng katedral. Ang kasal ng taon ay naging krimen ng taon. Habang pinupino ng mga reporter ang kanilang mga balita, sa loob ng isang police van, nakaupo si Diwata. Nakaposas, ang kanyang mamahaling gown ay may dumi na ng semento at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ganda, kundi purong puot. Hindi pa ito tapos, Kislap. Sinag, hiyaw ni Diwata habang isinasara ang pinto ng van. Mabulok man ako sa kulungan, sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya. Pero hindi na siya nilingon ni Sinag. Nakatayo si Sinag sa gilid ng ambulansya habang ginagamot ng isang medik ang maliit na hiwa sa kanyang braso. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-agos ng emosyong 3 taon niyang kinimkim. Ayos ka lang ba? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Inangat ni Sinag ang kanyang tingin at nakita si Kislap. Wala na ang kanyang barong. Tanging puting kamiseta na lang ang suot nito. At ang kanyang mga mata
ay hindi na bakas ang lamig at yabang na nakita ni Sinag noong una silang magtagpo sa parking lot. Ayos lang po ako, sir. Mahinang sagot ni Sinag. Gasgas lang po ito. Umupo si Kislap sa tabi niya. Hindi inaalintana ang maruming gilid ng ambulansya. Sinag, kanina, nung hinarap mo si Datu, maaari kang mapahamak. Bakit mo ginawa yon? Tumingin si Sinag sa malayo, sa dapit hapon na unting bumabalot sa katedral. Dahil ayoko nang may mamatay pa, dahil sa kanila. At dahil alam kong mabuti kayong tao, Mr. Makiling. Nagkamali lang kayo ng pinagkatiwalaan. Napayo ko si Kislap. Nagkamali ako ng husto. Hindi lang sa kanya kundi pati sayo. Sinabihan kita ng masasakit na salita. Tinapon ko ang pera sa harap mo na parang basura ka lang. Patawarin mo ako, Sinag. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa paraan ng pagtrato ko sayo. Tapos na po yon, sir. Munting ngiti ni Sinag. Ang mahalaga, malinis na ang pangalan ni Ulan. Sinabi ng mga pulis na dahil sa recording nyo, bubuksan nilang muli ang kaso ng kapatid ko. Mabubura na ang mantsa sa alaala niya. Hinawakan ni Kislap ang kamay ni Sinag. Hindi lang yan ang gagawin ko. Sinag, gusto kong bumawi. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Isang bahay, puhunan para sa negosyo. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Deserve mo ang isang komportableng buhay. Napatigil si Sinag. Tiningnan niya ang kamay ni Kislap na nakahawak sa kanya. Ramdam niya ang tapat na hangarin ng lalaki, pero dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat po, Sir Kislap. Maraming salamat. Malungkot, pero matatag na, sabi ni Sinag. Pero hindi ko po matatanggap iyan. Kumunot ang noo ni Kislap. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng itinulong mo sa akin, ito na ang pagkakataon mong magkaroon ng bagong simula. Gusto ko po ng bagong simula, sir. Pero gusto ko itong simulan gamit ang sarili kong mga kamay. Paliwanag ni Sinag. Kapag tinanggap ko ang alok ninyo, habang buhay akong titingin sa inyo ng may utang na loob. Gusto kong makatayo sa sarili kong mga paa, para kay Ulan at para sa sarili ko. Gusto kong patunayan na ang isang serbidorang gaya ko ay kayang bumangon nang hindi umaasa sa yaman ng iba. Napatitig si Kislap kay Sinag. Sa puntong yon mas lalo siyang humanga sa babae. Hindi lang ito matapang, kundi mayroon din itong dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Naiintindihan ko, bulong ni Kislap. May halong lungkot sa kanyang boses. Pero sana huwag mong ipagkait sa akin ang maging bahagi ng buhay mo, kahit bilang kaibigan lang. Tumayo si Sinag at inayos ang kanyang sarili. Salamat po, sir. Siguro po, sa tamang panahon. Naglakad paalis si Sinag, bitbit ang kanyang munting bag, iniwan ang katedral, at ang bilyonaryong nagpabago at binago ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Sinag na sa wakas, ang sinag sa kanyang pangalan ay nagsisimula na ring magbigay ng liwanag sa sarili niyang landas. Pero sa likod niya, nakatayo pa rin si Kislap, pinapanood ang kanyang pag-alis. Alam ni Kislap sa kanyang puso na hindi ito ang huling pagkikita nila. Dahil sa unang pagkakataon, hindi pera ang nagpapatakbo sa kanyang buhay, kundi ang pagnanais na muling makita ang nangiti ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Hacienda Ginto, na dati ay simbolo ng karangyaan at mga lihim, ay wala na sa pagmamay-ari ni Kislap. Ipinagbili niya ito at ang malaking bahagi ng pinagbentahan ay itinabi niya para sa isang espesyal na layunin. Hindi na siya ang bilyonaryong laging nasa cover ng mga business magazine. Ngayon, mas madalas siyang makitang nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, abala sa mga komunidad. Nakatayo si Kislap sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng lungsod ng Hiraya. Ang gusali ay hindi kasing tayog ng kanyang mga dating skyscraper, pero mas matatag ang pundasyon nito. Sa itaas ng pinto,
nakasulat sa mga titik na ginto. Sinag Foundation, liwanag sa mga biktima ng pandaraya. Ito ang kanyang panata, isang sentro na nagbibigay ng legal na tulong, psychological counseling, at financial support para sa mga taong nabiktima ng mga grupong gaya ng Kinadiwata at Datu. Handa na po ang lahat, Sir Kislap. Bungad ni Yaya Hinahon na ngayon ay nagsisilbing head ng volunteer kitchen ng foundation. Mas malakas na ang boses ng matanda at mas maaliwalas ang mukha. Salamat, Yaya. Munting nangiti ni Kislap. Dumating na ba siya? Eksakto sa kanyang pagtatanong, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng tila binago na rin ng panahon. Si Sinag. Wala na ang kanyang uniforme ng serbidora. Suot niya ang isang eleganteng kulay asul na dress na abot hanggang tuhod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ang takot. Puro kumpiyansa at kapayapaan ang makikita rito. Sa loob ng 1 taon, sa tulong ng kanyang pagsisikap at maliit na loan, na binayaran niya ng kusa, nakapagtayo siya ng isang maliit na kainan na tinawag niyang Ulan's Kitchen. Naglakad si Sinag papalapit kay Kislap. Ang bawat hakbang niya ay may paninindigan. Magandang umaga, Mr. Makiling. Bati ni Sinag nang may matamis na ngiti. Kislap na lang, gaya ng napagkasunduan natin. Biro ni Kislap, habang hindi maalis ang tingin sa babaeng nagligtas sa kanya. Salamat sa pagdating, Sinag. Hindi magiging kumpleto ang pagbubukas ng foundation na ito kung wala ang taong nagbigay ng pangalan dito. Karangalan ko po ito, sagot ni Sinag. Tumingin siya sa gusali. Alam ko kung nasaan man si Ulan ngayon, nakangiti siya dahil ang nangyari sa kanya ay naging mitya para hindi na maranasan ng iba ang sakit na naramdaman namin. Matapos ang maikling seremonya ng pagputol ng ribbon, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap sa maliit na garden sa likod ng gusali. Ang simoy ng hangin ay presko at ang hapon ay uent-unting nagbibigay daan sa isang makulay na dapit hapon. Sinag! Tawag ni Kislap. Ang kanyang boses ay naging seryoso. 1 taon akong nag-antay. 1 taon kong pinanood ang paglago mo mula sa malayo dahil nirerespeto ko ang hiling mong tumayo sa sarili mong mga paa. Huminto si Sinag at hinarap siya. Ngayong napatunayan mo na sa buong mundo na kaya mo, pagpapatuloy ni Kislap, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Sinag. Maari ko na bang hilingin na huwag mo na akong hayaang manood lang mula sa malayo? Maari ko na bang hilingin na sa susunod mong paglalakad, ako na ang nasa tabi mo? Natahimik si Sinag. Tiningnan niya ang mga kamay nilang magkahawak. Nararamdaman niya ang init at ang katapatan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang pag-ibig na puno ng drama at kasinungalingan. Ito ay pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at nabuo sa pundasyon ng katotohanan. Kislap! Mahinang simula na ni Sinag. Hindi madali ang pinagdaanan natin. Marami tayong sugat na kailangang hilumin. Alam ko, tanggo ni Kislap. At handa akong maghintay. Handa akong dumaan sa kahit anong proseso basta kasama kita. Ngumiti si Sinag. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, sapat na ang 1 taon na paghihintay. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon sa lungsod ng Hiraya, dahan-dahang inilapit ni Kislap ang kanyang muka sa mukha ni Sinag. Isang halik ang nagsilbing selyo ng kanilang bagong simula. Isang halik na hindi nagmula sa isang bilyonaryo at isang serbidora, kundi mula sa 2 kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng kadiliman. Ang katotohanan ay masakit, pero ito lang ang tanging paraan para maging malaya. At sa paglaya ni Kislap at Sinag, nahanap nila ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang pag-ibig na walang itinatago at walang kinatatakutan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Tunay ngang ang katotohanan, gaano man ito kapait sa simula, ang siyang magpapalaya sa atin sa huli.
Ang kwento ni Sinag at Kislap ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka, kundi sa tibay ng kanyang prinsipyo at dinalisay na puso. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa hapon na ito. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? I-comment nyo naman po sa ibaba. Pati na rin kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod. Romance ba na may halong action? O baka naman isang madamdaming kwentong pampamilya? Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.